Kumusta at maligayang pagdating sa Revelation, kung saan napunta tayo sa puso ng mga misteryo ng propesya. Ang pangalan ko ay Alan Dobre at sa huling pagtuturo ay sinimulan naming ipakita sa iyo ang ilan sa mga pagkakaiba sa loob ng sinoptikong mga ebanghelyo ni na Lucas, Marcos, Mateo na inilalantad sa iyo na sa huli, ang huli ay mauuna, ang una ay mahuhuli. Sina Mateo, Marcos at Lucas sa huli ay naging Lucas, Marcos at Mateo. Inihayag namin na sa loob ng tatlong mga diskurso ay may tatlong magkakaibang pagparito ng Panginoon at pinatunayan nito na mayroong simula, gitna at wakas na pagdating ng Panginoon. At sa loob ng tatlong pagkakaibang ito, ang tatlong bahaging ito ng panahon ng katapusan ng mga araw, nabanggit ko rin ang kawili-wiling layout na ito kung kailan at saan ang mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta ay binanggit at hindi binanggit. At yun ang papasukin natin ngayon. And sa susunod na pagtuturo, papasok na tayo. Hanggang sa mga taon ng kapighatian, sa pagtatapos ng pagtuturong ito, sisimulan namin itong hawakan upang magsimulang magbigay sa iyo ng ideya at pagkatapos sa susunod na pagtuturo, talagang buksan ito at ihayag sa iyo upang hindi tayo masyadong malayo sa landas na ito ng paghahayag nang hindi nauunawaan kung paano ito gumaganap sa panahon ng pagtatapos ng mga araw. Kaya pumunta tayo sa Lucas, Kabanata 21. Sa Lucas, Kabanata 21, ipinakita natin na ito ay halos isang bahagi ng panahon bago ang bansang nakasakay sa pulang kabayo laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Nakikita natin na sinasabi nito sa Lucas 21:10. Kapag ginagamit ko ang BibleGateway.com, makikita mo kung anong kabanata ako sa kanan. Makakatulong iyon dahil hindi ako laging binabanggit kung anong kabanata ako. Ngunit narito tayo sa Lucas 21, sa diskurso ni Lucas, nakikita natin ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Ngunit pagkatapos ay sinasabi lamang sa Lucas, ngunit bago ang lahat ng ito ay isang yugto ng panahon bago ang nakasakay sa pulang kabayo, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Ibig sabihin, ang nakasakay sa puting kabayo, gaya ng inihayag natin sa huli, ay kapag ang anak ng tao ay paparating na malapit sa simula ng kapighatian bilang ang nakasakay sa puting kabayo. Ngayon, ang napansin din natin ay sa bahaging ito ng panahon, walang binanggit ang mga huwad na Kristo o huwad na propeta. Pagpunta namin sa diskurso ni Mark, nakikita natin ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian sa Marcos 13, versikulo 8, at walang iba kundi bago ang mga ito. Ito ang simula ng kapighatian mula sa nakasakay sa pulang kabayo at ang simula ng World War III. At lahat bago ang kasuklam-suklam na paninira sa diskurso ni Marcos, walang binanggit na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Ngayon, ang maling si Kristo ay ng huwad na propeta, ang Antikristo ay ng huwad na propeta. Narito ba sila sa unang bahagi ng kapighatian ng mga tatak? Oo, ngunit wala pa silang kapangyarihan at autoridad na ibinigay sa kanila. Pagkatapos ay panoorin kung ano ang mangyayari. Nasa atin ang kasuklam-suklam na paninira ni Marcos na nakatayo kung saan hindi nararapat na nangangahulugan din na manatili upang itatag, ngunit inihambing din sa salitang ilagay kung saan hindi nararapat. Ito ay hindi. Katulad ng kasuklam-suklam na paninira na matatagpuan sa Mateo, at ipapakita ko ito sa iyo sa pagpunta natin. Ngayon sa kasuklam-suklam na mga mid-seal, tingnan kung ano ang biglang nangyari. Sa Marcos 13:22, nagpapakita na ngayon ang mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Pagkatapos ay pumunta tayo sa Mateo 24. Ang Mateo 24 ay bahagi ngayon ng mga trumpeta. At tingnan kung ano ang mangyayari. Sa unang kalahati ng mga trumpeta, mayroon tayong mga huwad na propeta sa Mateo 24:11. Ngunit walang binanggit na mga huwad na Kristo. Bakit ganon? At pagkatapos ay makarating tayo sa kasuklam-suklam na paninira sa diskurso ni Mateo na nasa kalagitnaan ng mga trompeta at ito ay nakatayo sa banal na lugar. Ipapaliwanag ko kung bakit ganoon at pagkatapos ay tingnan kung ano ang mangyayari sa kasuklam-suklam na paninira na ito. Sa Mateo 24:24, biglang binanggit muli ang mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Bakit ganito? Bueno, ang simula ng sagot ay matatagpuan sa Apokalipsis 17. Habang nagsisimula kang mapagtanto
napupunta si Lucas, pagkatapos ay si Marcos, pagkatapos ay si Mateo sa mga huling araw, ito ay talagang hindi ka pani-paniwala. Nakikita mo ang halimaw, yung huwad na propeta, ang Antikristo, ang halimaw na huwad, ang halimaw na Antikristo. Panoorin mo ito. Sa Apokalipsis 17, versikulo 8, ang halimaw na iyong nakita ay noon, pagkatapos ay wala na, at pagkatapos siya ay sumisigaw, umakyat mula sa napakalalim na hukay at pumunta sa kapahamakan. Ano ito sa lupa? Bueno, ibinunyag namin ito ilang taon na ang nakararaan sa aming pangunahing ministeryo at ibabahagi ko ito sa inyo dito ngayon. Ang noon ay, kung maaalala mo, sa unang kalahati ng diskurso ni Marcos, walang huwad na Kristo at walang huwad na propeta. Sa kasuklam-suklam ng mga mid-seal nakatayo kung saan hindi nararapat, biglang nagpakita ang huwad na Kristo at huwad na propeta. Sa unang kalahati ng mga tatak, ang halimaw at ang huwad na propeta ay wala rito na may kapangyarihan at autoridad. Sa kasuklam-suklam na paninira sa mid-seals, ngayon ay nagpapakita na sila. Iyon ang iyong dating. Pagkatapos sa diskurso ni Mateo, sa unang kalahati lamang ng mga trumpeta, naroon ang huwad na propeta, ngunit hindi ang hayop. Yun ay Apokalipsis 17 ay hindi. At ipapaliwanag ko kung bakit at saka ano ang nakikita natin. Sa kasuklam-suklam na paninira sa Mateo Kabanata 24, paumanhin tungkol doon. Sa Mateo 24, tayo ngayon ay dumating sa kasuklam-suklam na paninira na kung saan ay ang mid-trumpet na kasuklam-suklam ng paninira. At ano ang nakikita natin? Mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Ngayon ang huwad na Kristo, Antikristo, hayop ay bumalik sa larawan muli at iyon ay ang aakyat mula sa napakalalim na hukay at pupunta sa kapahamakan. Kaya ano ito noon? Ang diskurso ni Mark, tumayo kung saan hindi dapat? Suriin ito. Alam mo ba na may dalawang magkaibang uri ng templo sa lumang tipan? Nandiyan ang Moses Temple at Solomon type, tama ba? Ang templo ni Moses ay isang portable na templo na natatakpan ng balat. Ang kapanahunan ng simbahan ay umaabot hanggang sa katapusan ng mga tatak para sa natutulog na simbahan at nananatili hanggang sa katapusan ng mga tatak para sa marami sa mid-trib rapture. At ano tayo? Tayo ang templo ng Diyos. Ang simbahan ay ang templo ng Diyos na natatakpan ng balat. Ito ang panahon ng Apokalipsis 13 at ang marka ng halimaw. Ano ang nangyayari sa Apokalipsis 13? Ang halimaw at ang huwad na propeta ay nagpakita at ito ang panahon ng tanda ng halimaw. At tingnan kung ano ang sinasabi nito sa Apokalipsis 13:5. Ang hayop ay binibigyan ng 42 buwan upang magpatuloy. Ngayon, ang pagpapatuloy nito ay hindi dahil mayroon pa siyang kapangyarihan at autoridad. Pero nandito siya sa eksena. Ito ay sa kanya ng Apokalipsis 17 at ang diskurso ni Marcos sa kasuklam-suklam na paninira. Ito ang simula ng mid-seal at ang kanyang kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Pagkatapos tingnan kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ay mayroon kaming hindi. Bakit hindi? Sapagkat kapag ang Panginoon ay dumating sa diskurso ni Marcos patungo sa dulo ng mga tatak, sa dulo ng ika-6 na tatak, dito makikita natin ang Panginoon na dumarating at ito ang dakilang araw ng kanyang puot. Sa oras na ito ay kung kailan niya lilipulin ang halimaw at ang 10 na sungay dito mismo sa Apokalipsis 17-12. Nariyan ang halimaw at ang kanyang 10 sungay at ang darating kundi ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Ito ang dahilan kung bakit sa diskurso ni Mateo ngayon, sa unang bahagi, nakikita lamang natin ang huwad na propeta at hindi ang hayop dahil ang halimaw ay pinatay, ngunit ang huwad na propeta ay hindi. Ngayon panoorin kung ano ang mangyayari sa unang kalahati ng mga trumpeta, ang templo ay muling itatayo at tingnan kung ano ang mangyayari tungkol sa uri ng templo ni Solomon na kung saan ay ang isa na itinayo mula sa bato, ang isa na iniisip ng lahat na itatayo muna. Makikita mo ito, ang isa na dumarating sa unang kalahati ng mga trompeta ito ay muling itatayo, habang ang halimaw ay wala. At pagkatapos ay kung ano ang susunod na Apokalipsis 17, at pagkatapos ay lalabas sa ibaba, at pagkatapos ay sa ilalim ng Apokalipsis 17, pumunta sa kapahamakan.
Bueno, kailan siya ahon mula sa napakalalim na hukay? Mateo Kabanata 24. Sa kasuklam-suklam na paninira ng Mateo 24, tumayo sa banal na lugar ay dahil ang templo ay itinayong muli. At iyan ang dahilan kung bakit makikita natin muli ang huwad na Kristo kasama ang huwad na propeta. Dahil bakit? Dahil umaakyat siya mula sa napakalalim na hukay sa gitna ng mga trompeta, sa paligid mismo ng mga trompeta sa ikalimang anghel. Sabi sa Apokalipsis 10:1, at humihip ang ikalimang anghel at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit, at sa kanya ibinigay ang susi ng kalaliman at binuksan niya ang kalaliman. Sa Apokalipsis 11, pakinggan kung ano ang sinasabi nito. Kapag natapos na ng dalawang saksi ang kanilang 1,260 araw, pansinin na hindi ito 42 buwan. Iba ang worded dahil ito ay ibang bahagi ng oras. Ito ay tungkol sa unang kalahati ng mga trompeta. At saka ano ang mangyayari? Sinasabi ng Apokalipsis 11:7, at kapag natapos na nila ang kanilang patotoo, ang halimaw na umaakyat mula sa kalaliman ay makikipagdigma sa kanila at papatayin sila. Tingnan mo ito. Sa Apokalipsis Kabanata 12, makikita natin mula sa talata 6 na ang 1,260 araw ay naganap at pagkatapos ay itinapon si Satanas. Binuksan ang hukay at pagkatapos ay makikita natin na hinahabol ng dragon na si Satanas ang babae at siya ay tumakas sa ilang para sa isang panahon, mga panahon ng pagtatapos at kalahating panahon. Iyon ay 1 oras, dagdag na 2 beses at kalahating oras. 3.5 taon iyon. Binibigkas ng iba kaysa 42 buwan at iba kaysa 1,260 araw. Dahil lahat ng tatlo ay magkaibang bahagi ng oras. Ano ang nangyayari ngayon sa panahong ito? Bueno, muling itinayo ang templo sa loob ng 1,260 araw. Kaya dinadala ka nito sa kalagitnaan ng mga trompeta. At ano ang mangyayari? Sa kalagitnaan ng pagtunog ng mga trompeta, ang halimaw na noon ay wala ay umahon mula sa napakalalim na hukay. At sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3-4, mababasa natin, huwag kayong dayain ng sinuman sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw na yaon, malibang dumating muna ang pagtalikod, at ang taong makasalanan ay mahayag, ang anak ng kapahamakan na sumasalungat at nagmamataas sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba upang siya ay Diyos ay maupo sa templo. Ang templo ng Diyos na nagpapakita na siya ay Diyos. Kailan niya ginagawa ito? Sa kalagitnaan ng mga trompeta hanggang sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon, ang mga paa pababa sa bundok ng mga olibo sa katapusan ng Apokalipsis 11, Kabanata 14, sa pagtunog ng ikapitong trompeta nang ang Panginoon ay bumaba ng mga paa. So ano ngayon mo lang nakita? Ang pag-unawa sa ang diskurso ni Lucas, pagkatapos ang diskurso ni Marcos, pagkatapos ang diskurso ni Mateo, na sumusunod sa pagkakasunod-sunod ng paghahayag ng halimaw na noon. Noon ay wala, pagkatapos ay mangyayari. At kapag ang halimaw ay nakakuha ng kapangyarihan sa kalagitnaan ng mga selyo, bibigyan siya ng kapangyarihan hanggang kailan? 42 buwan. Pagkatapos siya ay hindi para sa isang yugto ng panahon ng 1,260 araw habang ang templo ay muling itinayo sa unang kalahati ng mga trompeta. At nang ito ay itinayong muli, siya ay lumabas mula sa malalim na hukay at mayroon tayong 1 oras, mga oras at kalahating panahon, isa pang bahagi ng 3.5 taon. Iyan ang paghahayag ng 10 at kalahating taon nang hindi binibilang ang unang kalahati ng mga tatak, mga kapatid. At sa susunod na pagtuturo, sisirain ko rin yon para sa iyo. Bumalik, bigyang pansin, subaybayan ito at sundin ito para sa iyong sarili. Ito ang katapusan ng mga araw, pagpalain ka at ang iyong pamilya ng Diyos. Kakausapin ka namin agad. Bye muna.